Hello science fans! Sa pang-araw-araw na pag-uusap, lagi nating naririnig ang terminong likas na yaman o natural resources para tukuyin ang parte ng kalikasan na ginagamit ng tao, katulad ng tubig, kagubatan, hayop, mineral, at kung ano-ano pa. Sa unang tingin, parang neutral lang yung term. Isang practical na paraan ng pag-categorize sa mga bahagi ng mundo na nagbibigay ng materials o kaya serbisyo. Pero kung susuriin pa natin ng mas malalim, ang terminong likas na yaman o natural resources ay nakasentro sa ating mga tao. Kaya napapakitid nito ang pagtingin natin sa environment o sa nature. Tapos, naka-root din siya sa isang history ng colonialism at pati na rin pang-aabuso. Tatalakayin natin ngayon kung bakit isang problematikong termino ang natural resources o likas na yaman. At inaanyayahan kayong balikan at baguhin kung paano natin iniisip at tinatawag ang kalikasan. Para matulungan tayong maunawaan kung bakit ang mga terminong ginagamit natin para i-refer ang mga bagay-bagay ay nakakaapekto o nagre-reflect sa ating attitude patungo dito, balikan natin kung paano nga ba unang ginamit ang terminong likas na yaman o natural resources. Ano ang kaibahan ng intrinsic at intrinsic na value at paano naaapektuhan ng pagkakaibang ito ang pagtrato natin sa mga ecosystems at species? Nakakabawas nga ba ng dangal o halaga pag binibigyan natin ng monetary value ang ating kalikasan? At higit sa lahat, maaari ba tayong mag-isip ng mas ethical at makaagham na paraan ng paglarawan ng ating ugnayan sa mundo? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik sa larangan ng molecular ecology at umaasa akong makakatulong tayo sa paggawa ng mga polisiya na mas nakabase sa agham para sa mas pangmatagalang ugnayan sa kalikasan. Isa rin po akong guro at gusto ko pong ipaalala sa ating mga estudyante na ang progress o pag-unlad ay hindi dapat sinasakripisyo ang ating kapaligiran. At ang siyensya ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things na tungkol sa STEM dahil yan ang nagbibigay saya sa akin. Sinimulang gamitin ang terminong natural resources o likas na yaman noong 18th century at nakaugat ito sa usapang ekonomiya ng Europa at ng Industrial Revolution. Lumitaw ito mula sa pananaw na ang kalikasan ay isang source o imbakan ng raw materials para sa production at kalakalan. Mas pinalala o pinalawak ng kolonyalismo ang paggamit ng terminong ito dahil maraming nadiskubring bagong mga kalupaan na mas pinagnanasaan dahil sa mga natural resources na pwedeng makuha dito. Kaya kung titingnan ang siyensya at kasaysayan, ang ganitong termino ay sumasalamin sa pagbabagong pananaw mula sa pagkilala sa ekosistema bilang magkakaugnay na sistema tungo sa pagtingin sa mga ito bilang imbertaryo ng trade. Para siguro mas maintindihan natin ang ethical implications ng terms o salita na ginagamit natin, subukin nating pag-ibahin ang intrinsic at extrinsic value. Ang intrinsic value ay tumutukoy sa halaga ng isang bagay dahil lang sa pagkakaroon nito, kahit wala itong pinagsisilbihang layunin. For example, may halaga ang iba't ibang hayop at halaman, iba't ibang species, dahil lang nag-e-exist sila. Ang extrinsic value naman ay batay sa pakinabang, kung paano ito nakakatulong sa atin. Halimbawa, ang kagubatan ay nagkakaroon ng importansya dahil sa mga kahoy na pwede nating kunin mula dito at pwedeng ibenta, o kaya sa carbon na pwede nitong i-absorb at therefore nagpapalinis ng ating hangin. Ngayon, maraming larangan ng agham tulad ng ecology at environmental ethics na kinikilala na ang mga ecosystems at species ay hindi lamang mga kasangkapan para gamitin natin. Sila ay mga complicated systems na dapat igalang higit pa sa kanilang gamit. Ngayon, merong mga scientists at economists na nagsasabing importante din na alam natin ang extrinsic value ng kalikasan o ang presyo nito. Katulad ng kung gaano ba talaga kamahal ang ginagawang serbisyo ng paglilinis ng tubig o kaya pagpopollinate ng mga bubuyog ng ating mga halaman. Importante ito para makita siya sa mga computations na importante
para maisama natin siya sa importansya ng ating ekonomiya. Ang mga policies tulad ng Payment for Ecosystem Services o PES at Natural Capital Accounting ay ginagamit para bigyang katwiran ang pangangalaga sa mga habitat at biodiversity. Lalo na kung ang mga ito ay nanganganib dahil sa paglaki ng ating market base. Kung maayos naman at pinag-isipan natin ang paggamit ng natural resources at pag-value ng ating kalikasan, magiging importante din talaga ito kasi mas makikita ng ating mga policymakers kung gaano nga ba kalaki ang magiging gastos natin kung masisira ang ating kalikasan. In a way, isa itong practical na tool para iayon ang pansamantalang interes natin sa pangmatagalang interes ng kalikasan. Pero syempre may mga critics, lalong-lalo na sa field ng environmental ethics, indigenous studies at ecology, na sinasabing ang pagtingin natin sa kalikasan na lahat ng ito ay may presyo ay isang slippery slope dahil pwede tayong dalhin ito sa pagkakamali na siyang nagdulot nga sa problema na meron tayo ngayon. Kapag kasi tinuring lang natin ang mangrove forest batay sa kung gaano ito kahalaga sa pag-iwas sa pagbaha o sa pag-imbak ng carbon, binabaliwala natin ang kultura, spiritual at evolutionary na value nito. Ang ganito kakitid na pananaw sa kalikasan ay nagpapatibay din sa mapansamantalang form ng capitalism, kung saan nagkakaroon lang ng importance ang isang bagay pag kaya nating kumita gamit ito. Binabaliwala nito ang intrinsic value ng mga nilalang bukod sa tao, at maaaring isantabi ang mga pananaw na tinitingnan ng tao bilang tagapangalaga, hindi tagapagmay-ari ng mundo. Kung titingnan natin ang resulta ng mga research at science, napaka-importanting gumamit ng isang holistic view, isang systems approach pagdating sa pagtingin sa kalikasan, kung saan gumagamit tayo ng biology, physics, chemistry, at pati na rin ethics, sociology, anthropology, at indigenous studies para maintindihan ang ating kalikasan. Kasama rito ang pagtanong hindi lang sa ating mga aksyon, kundi pati sa mismong wika na ginagamit natin para ilarawan ang ating planeta. Pero alam mo kung ano pang kailangan magbago sa ating mga isipan? Ang stereotype na hindi natin kailangan ng mga kababaihan sa fields ng STEM. Kaya ngayong taon, umaasa kaming mas marami pa kaming masuportahang proyektong pinangungunahan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng Scientia Thesis Grant 2025. Pero syempre, hindi namin ito magagawa ng kami lang. Ang aming fundraising ay nagsimula na noong March 22 at tatagal ito hanggang August 1, 2025. At bawat ambag ay malaking tulong para sa mga kababaihang mananaliksik. Pwede tayo mag-donate through GCash or BDO at ang account numbers ay nakikita sa ating screen ngayon. Wala kang pang donate? Okay lang, may magagawa ka pa rin. I-share mo ang aming fundraising links at ikalat ang balita. Nasa video description at social media pages ang kompletong detalye. Tulong-tulong tayong gawing realidad ang mga ideya ng mga babaeng mananaliksik sa field ng agham. But what do you think? Masama ba talagang gamitin ang terminong natural resources o likas na yaman dahil sa history nito? Ano pa kayang ibang term ang pwede nating gamitin na kinikilala ang intrinsic value ng ating kalikasan? Magkwentuhan naman tayo. Share us your thoughts sa comment section below.